Sa ating pong nakaraang pagtalakay sa episode 35 ay napag-aralan po natin yung ilang mga mahalagang tagpo na mangyayari sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Makikita po natin kung ano yung magiging sukdulan ng digmaang Armageddon at kung papaanong pupuksain ni Kristo ang lahat ng mga taong masasama, lalong-lalo na yung mga gobyerno dito sa mundo na makikipagtulungan dun sa huwad na relihiyon para pasamain ang mga tao dito sa lupa. So ang sabi, yung kanilang mga bangkay ay hahandusay sa ibabaw ng lupa, pagpapapatayin sila ni Kristo at pagpipiestahan ng mga ibon yung kanilang mga bangkay. Ito po yung unang handaan na magaganap sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, yung handaan para sa mga ibon. So kung nais ninyong balikan yung ating pagtalakay tungkol dito, nasa taas po ang link, mga kababayan. So sa episode namang ito ay sisilipin natin yung isa pa sa mga mahalagang kaganapan na dapat bantayan, lalong-lalo na ng mga nag-aasam sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ito po yung paglitaw ng bulaang Kristo, yung pamemeke o yung peking bersyon ng second coming. Yes, meron pong magaganap na fake version ng second coming of Jesus Christ. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hinirang. So maliban sa mga bulaang mga mangangaral, sa mga bulaang propeta, sa mga bulaang apostol na nagkalat ngayon sa mundo, asahan din po natin ang paglitaw ng mga bulaang Kristo. Sila yung mga taong aangkinin ang lugar at ministeryo ni Kristo para makahikayat ng mga tagasunod. Dito sa Pilipinas, numero 1 sa listahan natin dyan si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Nagpapakilala siyang appointed Son of God, pero ngayon siya po ay nahaharap sa napakaraming mga kaso. So sinusundan po siya ni Mehmet Ali Agca. Si Mehmet ay isang Turko na nagtangka sa buhay noon nang yumaong si Pope John Paul II. So nagpapakilala siya na siya yung Kristo sa ating panahon. Isa pa si Alan J. Miller or mas kilala bilang A.J. Miller. Siya naman po ay isang dating saksi ni Jehovah at kasalukuyang leader ng Divine Truth Movement na nakabase sa Australia. Naniniwala siya na siya yung Kristo sa ating panahon at yung kanyang asawa naman na si Mary Suzanne Locke ang reincarnation daw ni Maria Magdalena. So meron pang isa, si Sergei Torop. Ito naman yung nagpapakilalang Jesus ng Siberia. And then nandyan si Yang Shangbin. Siya naman yung androgynous na Jesus ng Church of Almighty God na nakabase sa China. Pag sinabing androgynous, meaning dual gender. Pwede siyang lalaki, pwedeng babae. Nandiyan din si Oscar Ortega Hernandez. Ito naman yung nagpapakilalang Jesus na nagtangkang i-assassinate si former President Barack Obama kasi naniniwala siya na si President Barack Obama ay yung Antikristo at siya yung papatay sa Antikristo. So tinangka niyang i-assassinate. Nandiyan din si Jose Luis de Jesus. Ito naman yung leader ng kultong Creciendo en Gracia na nakabase sa Florida, USA. At nagpapakilala siya na siya daw si Kristo and at the same time, siya pa rin yung Antikristo. Nakita nyo? So, meron ding isa si Ang Sang-hong. Siya naman yung leader ng World Mission Church Society or World Mission Society Church of God na nakabase sa South Korea. Naniniwala siya na siya yung katuparan ng ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Tapos, nandyan din yung si Inri Cristo. Ito po ay isang matandang lalaki na taga-Brazil na
pinanindigan yung pagiging kamukha daw niya ni Kristo, kaya nag-costume na rin siya na parang Kristo. At panghuli is yung taga South Africa na si Moses Longwane. Tinatawag siyang Lion of Kings. At naniniwala siya na mag-uumpisa ang paghuhukom kapag natagpuan na daw yung kanyang mapapangasawa. So sila yung mga nagpapakilalang Kristo sa ating panahon. Siyempre, hindi lang naman sila yung mga taong nagpapakilalang Kristo. In fact, alam nyo ba na sa records ng Wikipedia ay mayroong nasa mahigit na 60 individual ang nagsasabi na sila daw si Jesus. Pero alam nyo ba mga kababayan na mayroong isang Kristo na lilitaw sa mundo? At itong Kristo na ito ay magpapakita sa maraming tao at dadayain niya ang lahat ng mga tao, pati mga hinirang. Mas matindi itong Kristong ito. Magpapakita siya bago dumating ang Panginoong Jesus. Alam niyo kung sino siya? Siya'y walang iba kundi mismong si Satanas. Ang sabi sa Biblia sa 2 Korinto 11:13, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So ito po yung pinakasukdulan o pinaka-climax ng pandaraya ni Satanas. Siyempre, dati siyang anghel ng kaliwanagan, Lucifer na sakdal sa kagandahan. So sa huling panahon, hindi katakataka na gagamitin uli ni Satanas itong kanyang dating itsura para dayain ang lahat ng mga tao, kasama na yung mga hinirang ng Diyos. Kasi tatargetin ni Satanas lahat ng mga tao para maisama niya sa impyerno. Kasi alam naman ni Satanas na wala siyang panalo sa Diyos. Alam niya na destinado na siya sa apoy. So ang gusto niya, isama na lahat ng mga tao. Yung tipong wala nang maliligtas kahit isa. Para at the same time, pag nasunog na silang lahat, napatunayan niya sa Diyos na ikaw talunan ka, bigo ka sa paglalang mo sa mga tao. Walang naligtas kahit isa. So yan yung kanyang goal. Kaya ang gagawin ni Satanas, lahat ng klase ng pandaraya. And the crowning point ng pandarayang gagawin niya is yung gayahin niya ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. At kapag ginawa niya ito, makakarinig po tayo ng mga balita, ng iba't ibang mga balita, dumating na si Kristo, nandito siya. Dumating na si Kristo, nandun siya sa ganitong bansa. Dumating na si Kristo, nandito siya sa ganitong lugar. So, mababalita yan. It will be aired sa media at sa social media, mga kababayan. Sabi ng Panginoong Jesus narito ipinagpapaon ako ng sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong papaniwalaan. So meaning, mayroong mga balita na ibabalita sa media na dumating na si Kristo. Siyempre, media yan, madaming maniniwala. Lalo na siguro kung national TV pa yung gamitin, diba? So, is that impossible? Of course not. Posible kay Satanas yun. Kasi gagawin talaga ni Satanas ang lahat ng uri ng pandaraya, lalo't alam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Ito ipapaliwanag ko sa inyo mga kababayan yung possibility nito. Alam nyo ba na lahat ng relihiyon sa mundo ngayon ay naghihintay sa pagdating ng Kristo? Yes, lahat ng relihiyon. Meron silang hinihintay na Kristong darating. Pero hindi po ito yung Kristo na sinasabi ng Biblia. Ito pong Kristong hinihintay ng buong mundo ay Kristo ng iba't ibang relihiyon. Pag sinabing Kristo ng iba't ibang relihiyon, meaning pinaniniwalaan siya ng mga Buddhist, ng mga Muslims, ng mga Hudyo, ng mga Shaman, ng mga Hindu, even the Luciferians, yung mga naniniwala kay Lucifer, at iba't ibang mga kulto sa mundo, naniniwala dito sa Kristong ito at hinihintay nila yung kanyang pagbabalik. Ang tawag dito sa Kristong ito ay Universal Christ or Cosmic Christ. Pakinggan niyo dito sa isang aklat na isinulat mismo ng isang paring Jesuita, Katoliko ito. At hindi lang siya basta pare, siya ay isang maimpluwensyang paring Jesuita sa loob mismo ng United Nations. Anong sabi niya? I believed
that the Messiah whom we await, whom we all without any doubt await, is the universal Christ. That is to say, the Christ of evolution. Narinig nyo? O dito sa isa pang page, sa page 113 nitong aklat din na ito na isinulat niya, a general convergence of religions upon a universal Christ who fundamentally satisfies them all. That seems to me the only possible conversion of the world and the only form in which a religion of the future can be conceived. Narinig nyo? Ito, sulat mismo ito ng isang paring Jesuita, no? Isang paring Katoliko na may impluensya sa loob ng United Nations. Pwede niyong isearch yung pangalan niya sa Google. Siya si Father Teilhard Chardin. Ang hinihintay daw nila is yung pagdating ng Universal Christ. Bakit daw Universal Christ? Dahil siya daw ay Kristong pwede o fitted sa lahat ng mga relihiyon sa mundo. So, tanungin naman natin yung pinakamalaking kulto sa buong mundo, yung Theosophical Society. Sino naman yung Kristong kinikilala nila? Ito, pakinggan ninyo sa isang aklat na isinulat ng isang occultist, The Christ of the New Age Movement. Theosophy teaches that at the beginning of each sub-race, the Supreme World Teacher, also known as the Christ, the bestower of divine wisdom, enters the body of a disciple in order to assist and guide the spiritual evolution of man. Each incarnation reveals more to man about God than the previous one. The 5 incarnations of Christ in 5 sub-races of the Aryan root race were Buddha in India, Hermes in Egypt, Zoroaster in Persia, Orpheus in Greece, and Jesus at the River Jordan, where the Christ came upon Jesus at his baptism. So yan po yung Kristong pinaniniwalaan ng mga kulto sa mundo. Ang tawag dyan, Christ of the New Age, mga kababayan. At naniniwala din sila na itong Kristong ito ay babalik sa mundo. Pakinggan ninyo dito sa isang aklat na isinulat ng mismong founder ng Luciferian Publishing House, si Alistair Bailey. Pwede nyo isearch yung kanyang pangalan sa Google. Ang sabi ni Alistair Bailey, Disciples in the New Age, Volume 2, forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Nakita nyo? So ang tawag ng mga kulto sa kanya ay Lord Maitreya. Lord Maitreya. To be visited by a great being, somebody very, very important, and suddenly, just beside her, stood this figure of Maitreya, dressed in a long white robe, with a white headdress, with a blue band round the headdress. And he had a fly whisk in his hand, and he's a tall figure, much taller than the people around. He's actually 6 feet 3 inches tall, and slim, wide-shouldered, and he spoke to the crowds, and they all said, ah. They thought he was the Christ. They immediately saw him as the Christ or Jesus, because they're Christians, you know, so they would think Christ Jesus. So, Jesus, Christo, help me, save me. They were all there for healing. She's an extraordinary healer because Maitreya gives healing through that woman, Maria Katsa. At alam nyo ba na itong pagdating ng Lord Maitreya, kinukomersyal ito sa mismong American TV way back 2010 pa. Nakita nyo, kinukomersyal yan eh. Ito at tignan ninyo to mga kababayan. See, nakita nyo? So,
Yan po ay commercial sa TV sa US since 2010. Kaya ang daming napaniwala dyan sa Maitreya na yan. At ano sabi ng Dalai Lama? Sabi ng Dalai Lama, if you're familiar with the Dalai Lama, siya po yung pinakamataas sa lahat ng mga Buddhist sa buong mundo. Ang sabi niya dun sa Maitreya, kailangan daw ng mundo ang pagdating ng Maitreya. So even the Buddhists are waiting for this or for His coming, nung Lord Maitreya na sinasabi. So ano ibig sabihin nito? Whether Maitreya or Universal Christ or Cosmic Christ or New Age Christ, anuman ang tawag nila dyan, iisa lang ang ibig sabihin nila. Mayroon silang inaasahang Kristo na darating dito sa mundo at fitted siya or pwede siya sa lahat ng mga relihiyon. At itong paniniwalang ito, mga kababayan, ang sasamantalahin ng dyablo para pikein ang pagdating ni Kristo. Magpapakita si Satanas kunwari nasa langit siya. Magpapakita siya kunwari nasa hangin siya with full splendor and glory. At ang media naka-full coverage sa kanya. Mapapanood siya sa buong mundo at maraming tao ang mapapaniwala. Magpe-perform siya ng mga himala at kung ano-ano pang mga kahangahangang mga kababalaghan para mapaniwala yung mga nanonood. At magsasalita siya ng mga salita na labag sa Biblia, yung katanggap-tanggap sa lahat ng mga relihiyon. At alam nyo ba kung anong magiging response ng mga tao? Sasabihin ng mga tao, this is the power of God. Parang yung nangyari nung time ni Simon Magus, kung kilala ninyo si Simon Magus, siya yung bula ang mangangaral nung panahon ng mga apostol. Akala ng mga tao, galing sa Diyos si Simon Magus. Ano sabi nila? Dito sa Acts chapter 8 verse 9, doon may isang lalaki na ang pangalan ay Simon. Nung una, pinahahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinamamansag niya na siya'y may taglay na kapangyarihan at pinakikinggan siya ng lahat mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba. Ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. So, iyan mangyayari yan ulit, mga kababayan. Yang tagpong yan, mangyayari yan ulit bago dumating ang Panginoong Hesukristo, yung tunay na pagdating niya, kasi gagawin yan ni Satanas. Pahahangain niya at maniniwala ang buong mundo, and they will tell, this is the power of God. At lahat sila luluhod sa kanyang harapan. Pati yung mga nakatutok sa telebisyon, yung mga nakatutok sa internet, luluhod sila at sasambahin nila yung huwad ng Kristo. Mangiyak-ngiyak pa sila, mga kababayan. At ito namang huwad ng Kristo, mananawagan siya ng unity and peace sa buong mundo. At sasabihin niya na ini-establish na niya ang kanyang kaharian dito sa lupa. So mapapaniwala ang mga tao at iisipin nilang tunay na Kristo yung napapanood nila. Wala silang kamalay-malay na counterfeit pala yun. At para lalo pa niyang mapaniwala ang mga tao, mag-aanyo siyang parang tunay na anghel. Tayo, pag nakakita tayo ng mga anghel, talaga naman, di ba, sinasamba pa nga nung iba eh. So magliliwanag siya sa kagandahan, magsusuot siya ng iba't ibang uri ng mga batong mamahalin. Mag-aanyo siyang tulad sa kanyang itsura noong siya ay kerubin pa, noong siya ay si Lucifer pa. At para lalo ka pang maniwala, makakarinig ka rin ng mga balita na nabuhay yung mga tao na akala mo patay na. Bigla silang lalabas sa telebisyon, magpapakita sila sa social media, magpapakita sila sa mga tao at sasabihin nila na tunay na Kristo yung dumarating o yung dumating. So, kikilos din pati yung mga kampo ni Satanas na mga masasamang espiritu para mapaniwala nila yung buong mundo sa pandaraya ng kanilang amo. So, lahat ng klase ng pandaraya, buong puwersa ng kadiliman, kikilos bago dumating si Kristo para dayain ang mga tao. At yung Antikristo, well, alam nyo na kung sino yung Antikristo na tinutukoy natin. Siya yung magiging representative nung huwad na Kristo dito sa lupa. Di ba ang tawag sa kanya is Vicar of Christ? Representative of Christ. So, pag dumating na yung huwad na Kristo, itong Antikristo ang magiging representative ng kanyang kaharian dito sa lupa. So, magkakaroon ng justification yung kanyang titulo na Vicar of Christ. Then at that point, susunod ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Kahit anong relihiyong ka pa,
lahat kayo ay susunod sa mga batas ng Antikristong ito. Kumbaga, itong paglabas o pagpapakita ng huwad na Kristo ang siyang magmimistulang driving force para ipatupad ng Antikristo yung mark of the beast. Alam nyo kung bakit yun ang magiging driving force? Kasi, alam nyo, it must take a full-blown miracle to win the faith of the whole world. Sabi nga dun sa binasa natin kanina, yung sulat ni Father Chardin, a universal Christ seems to me the only possible conversion of the world. So yung pagkakaroon lang ng universal Christ ang siyang tanging paraan para mahikayat ang buong mundo. Lalo pa ang mga tao mahilig sa himala. Diba? Makakita ng ekstraordinaryo, kala mo galing na agad sa Diyos. Minsan nga kahit nga yung pinaglawayan na nagmarkang mukha ng berhen o kahit kahit natuyong laway lang yun, para sa kanila galing na sa Diyos yun O, ganyan kasi ang tao kaya marami talagang madadaya pagdating ng panahong ito, mga kababayan. So kung magpe-perform si Satanas ng peking second coming, tingnan lang natin kung hindi maniwala ang buong mundo. Tutal, lahat naman ng tao, di ba, kahit anong relihiyon, umaasa sila na may darating na great teacher or dakilang guro na magtuturo sa buong sangkatauhan at magpapairal ng kapayapaan sa mundo. Ang mga Muslim naniniwala na darating yung kanilang Imam Mahdi. Yung mga Hudyo naniniwala na darating yung kanilang Mesiyas, hindi si Kristo, ibang Mesiyas yung tinutukoy nila na maghahari dito sa mundo. Ang mga Buddhist naniniwala na magi-incarnate si Buddha. Ang mga kulto naniniwala dun sa pagdating ng kanilang Lord Maitreya. Ang mga Hindu naniniwala na darating si Krishna. Ang mga Kristiyano naniniwala darating si Kristo. Pero alam nyo kung anong pagkakatulad ng mga to, kung ano yung mga similarities nila. Even the Christians, yung mga nagsasabing Kristiyano, they have similarities when it comes to the belief of the second coming. Lahat sila naniniwala na pagdating ng Kristo or kung sino man, kung ano man yung tawag nila doon, pagdating niya, itatatag niya yung kanyang kaharian at gobyerno dito sa lupa. Kumbaga, He will establish an earthly kingdom. Iyan yung similarities ng lahat ng mga relihiyon tungkol sa pagdating ng kanilang hinihintay na Kristo. At tiyak na sasamantalahin niya ni Satanas para makuha ang pananampalataya ng buong mundo at ipasailalim sa ang lahat ng mga tao sa kamay ng Antikristo na magsisilbing representative niya. So, gagawin lahat yan ni Satanas bago dumating si Kristo, mga kababayan. Pero, kung nagbabasa ka ng Biblia at pinapatnubayan ka ng Holy Spirit sa pagbabasa mo, hindi ka madadaya nito, kapatid. Kahit gaano pa kaganda ang pamimeking gagawin ni Satanas, hindi ka malilinlang. Bakit? Dahil alam mo kung ano yung tunay na pagdating ni Kristo. Itinuro sa'yo, ipinaalam sa'yo ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos kung ano yung talagang magaganap sa pagdating niya. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kaya nga kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, ganun din naman ang pagparito ng anak ng tao. Hindi kailangang matelevise. Hindi mo kailangang magpunta sa kung saan-saan para saksihan yung pagdating daw ni Kristo. Dahil mismong sa kinatatayuan mo ngayon at kung saang panig ka man ngayon ng mundo, diyan mo mismo makikita ng dalawang mata mo si Kristo pagdating niya. Kung papaano ikang nakikita ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, ganun din ang pagparito ni Kristo sa mga alapaap. Ang sabi ng apostol na si Pablo sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So yan po yung tunay na pangyayari
ng tunay na second coming, mga kababayan. Makakarinig ka ng napakalakas na tunog ng trompeta. Buong mundo maririnig yan. Walang hindi makakarinig dyan, mga kababayan. At isang sigaw, boses ng arkanghel. At kapag sumigaw na yon, babangon ang mga patay sa libingan na walang kapintasan, walang anumang bahid ng sakit o dungis ng katawan nung sila'y namatay. Irarapture sila kasama yung mga matutuwid na buhay sa lupa kasi unang bubuhayin yung mga matutuwid na namatay. And then pag nabuhay na sila, yung mga matutuwid na namatay, na nabuhay, at saka yung natitirang buhay, sabay-sabay silang sasalubong kay Kristo sa hangin at makakasama na nila ang Panginoong Hesus magpakailanman. So, hindi mag-i-stay si Kristo dito sa mundo. Paparito lang siya para sunduin yung kanyang mga lingkod at parurusahan niya ang mga masasama, tapos noon babalik na siya sa langit. Kasama na yung kanyang mga lingkod, both yung mga nabuhay na mga patay at saka yung mga natitirang buhay sa panahon na yan. At doon na sila sa langit sa loob ng 1,000 years. Kaya hindi totoo na pagdating ni Kristo, magtatatag siya ng gobyerno dito sa lupa at maghahari dito. No! Hindi yun ang mangyayari, mga kababayan, dun sa second coming. Hindi ganun. So, iyan ang hindi magagaya ni Satanas. Yung pagdating ni Kristo sa alapaap, pwede niyang gayahin yun eh. Pero hindi niya buong-buong magagaya dahil hindi kita sa lahat ng lugar sa mundo yung pagdating niya. At pangalawa, hindi niya magagaya yung mga susunod na kaganapan pagkatapos nun. Kaya kung wala kang malay sa kung ano ang tunay na mangyayari sa pagdating ni Kristo, tiyak na madadaya ka nitong peking second coming na gagawin ni Taning eh. Lalo na kapag ang napakinggan mo is yung mga gawa-gawang kwento lang ng katapusan ng mundo, ligaw ka talaga eh. So hanggang dito na lang muna ang ating pag-aaral, mga kababayan. Nawa po ay may natutunan kayo at patnubayan kayo ng banal na Espiritu sa inyong ginawang pakikinig. Sumainyo nawa ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa inyo.